Labis na populasyon, isang isyong pang-ekonomiyang matagal nang kinakaharap ng ating bansa, hindi lamang sa usaping pangtao, kundi pati na rin ng mga ligaw at abandonadong mga hayop. Meaning bantay, iyan ay ilan lamang sa mga katawagang ibinibigay natin sa mga hayop na bahagi na ng ating mga tahanan. Ngunit paano naman ang mga walang tirahan na mauuwian? Sa Pilipinas, ayon kay Jason Baker, Senior Vice President of Campaign ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA, umabot na sa isang krisis ang kawalan ng tagapangalaga o permanenteng tirahan ng mga hayop. Habang ang hindi mabilang ng mga aso at pusa ay patuloy pa rin sa pakikipagsapalaran upang mabuhay sa lansangan. Daan-daan din ang nai-euthanize kada buwan sa mga municipal or local compounds. Kapag napasailalim na sa kustodya ng mga local compounds at shelters ang mga aso at pusa na kanilang na-rescue, magtatagal lamang ito ng ilang araw depende sa kanilang kondisyon. Kung walang mag-claim o mag-a-adapt sa mga hayop, lalo na kung ito ay dumaranas ng matinding sakit, maaaring magpasya ang mga autoridad ng local compounds na isailalim ang mga ito sa euthanasia o mercy killing. Sa kabila ng madilim na sitwasyon na kinaharap ng mga local compounds at ng mga stray animals, may mga non-government organization na handang magbigay liwanag at pag-asa upang malimitahan ang paglobo ng populasyon ng mga stray animals. Dito lamang November 3 sa kasalukuyang taon, ginanap ang event sa Dasmariñas, Cavite sa pangunguna ni Doc Gab at kasama ang kanyang team na binubuo ng 12 non-vets and 3 doctors. Low-cost Kapon event. Low-cost Kapon event is an event that focuses on pagbibigay ng murang kapon or spay and neuter. When spay and neuter, tatanggalin yung reproductive organ ng cat and dog natin for them to not be able to reproduce. It's more of a population control and animal welfare activity kasi what we have in the Philippines is so much number of cats and dogs which actually results overpopulation, and overpopulation is the actually root cause of many animal abuses. So we are giving in and bringing into the community the services that is usually mataas yung prices sa clinic, and also we're helping, most of them kasi are rescuers so we're helping them to mitigate the problem that they are facing in their community. Ito ay diniluhan ng iba't ibang pet owners at rescuers. Ayon sa event organizer na si Criselda Estremadura, umabot sa 82 ang bilang ng mga hayop na nakapon. 76 sa mga ito ay pusa at 6 naman ang mga aso, habang 13 sa mga ito ay rescued. Healthy sa pet. Pangalawa siguro kasi dumadami kapag hindi mo rin may iwasan eh. These animals don't have any idea that they are already so much in numbers, and in many rescuers, sobrang hirap mag-sustain ng rescue lalo na if they are many in numbers. Sometimes, feeding is not enough because your resources will be scarce, mauubusan ka. And if you don't tackle the root cause, which is of course the overpopulation, there will be a time in their rescuing life na talaga mawalan sila ng means to support yung kanilang rescue. So what we are doing is to really helping them to tackle the root cause, which is kapon. And it helps not only in helping them mitigate the problem, but also the community in general. Kasi what people don't know, many diseases in the community can come from animals. We have what we call zoonotic diseases. Animals coming from diseases from animals going to humans and vice versa. Pandemic kasi yun eh. Pandemic. Tapos meron na kaming aso, may pusa na kami. Pag may nakita ka sa kalye, magpapakain ka rin. Hanggang sa yun, minsan kasama ko yung anak ko. Yung anak ko talaga nagsimula mamulot. Hanggang yun, hindi na ako makatanggi eh. Kaya yun, sinimulan ko na hanggang ngayon, dire-diretso. Sana dito sa lugar natin o kahit saan lugar, magkaroon ng isang kahit advocate na gobyerno para kahit papano, madahan-dahan, di ba? Actually, to be honest with you, as a vet, I know that it's legal. It's on the law that part of the population control of the city vet in the impounding area is that after 7 days of being impounded, animals can be put to sleep, or when you say put to sleep, mercy killing or euthanasia, and that's legal. That's part of the rules in legal law. There's nothing we can do about it.
it's part of their obligation, and that's the only way possible for them. But since as of yet I don't see it as of course morally good, that's what we do. We prevent it from happening, and to prevent it from happening, we really have to make sure that we don't let the number of population to reach in a high number to the point that there's really a possibility of being impounded. There's no such thing as pet na pwede mo na lang kuhanin and then hayaan mo siya mabuhay on their own. Animals like cats and dogs are domesticated now. When you say domesticated, they live with us. And there's nothing we can do para sila ay mabuhay ng sarili but to help them, feed them, and live with them harmoniously. Bilang na lang ang buhay nila sa mundo. Ngunit kagaya ng mga tao, sila rin ay nakikipagsapalaran upang magkaroon ng buhay na hangad nila at gusto. Silang mga pinagkaitan ng pag-aaruga at kalinga. Silang mga naging tapat at minsan mong naging kasangga. Ang pag-abandona ay hindi solusyon. Ipakapon, huwag itapon.